Magandang araw mga karelasyon. Ang mga salita ay may kapangyarihan. Pwede kang palakasin, pwedeng saktan, at minsan pwedeng gisingin ka sa katotohanan. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang mga salita o linya na kapag narinig mo sa isang lalaki, baka panahon na para umalis ka na. Hindi para agad-agad tumalikod, kundi para maging aware ka kung ito ba'y babala ng mas malalim na problema. Handang-handa ka na ba? So, simulan na natin ng walang paligoy-ligoy. Number 1. Kasalanan mo ito. Kapag sa bawat away, ikaw lagi ang sinisisi, walang pag-ako ng pagkakamali, walang accountability, isa itong red flag. Ibig sabihin, mayroong emotional immaturity sa lalaki. Wala siyang intensyong intindihin ang side mo. Over time, you'll start to doubt yourself kahit wala ka namang kasalanan. Ang healthy na relasyon ay may kakayahang humingi ng apology, mag-sorry, hindi magturo ng daliri. Kung palagi kang sinisisi, baka ikaw na rin ang masira. At kapag ganyan na paulit-ulit ang ganyang ginagawa ng lalaki sa iyo, umalis ka na. Number 2, ganyan ka talaga, kaya walang nagkakagusto sa iyo. Ito ang tinatawag na verbal abuse disguised as love. Pinapamukha niya na may mali sa iyo para mawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Minsan ginagamit ito para kontrolin ka at manatili ka sa kanya. Kapag minamaliit ka niya para lang siya ang magmukhang tama, hindi pagmamahal yan. Umalis ka bago pa tuluyang mawala ng kumpiyansa sa sarili mo, okay? Number 3, kung ayaw mo, maraming iba dyan. Ito ay pananakot na may halong emotional manipulation. Hindi siya willing makipag-compromise. Pinaparamdam niya na madali kang palitan. Ang mga lalaking ito, sigurado na maaring meron nga silang ibang reserba dyan na nakaabang. Okay? Kapag hindi ka na niya pinapahalagahan, huwag mong ipilit ang sarili mo. Yung taong may tunay na intensyong mahalin ka, hinding-hindi ka niya ipagpapalit. Okay? Number 4, hindi mo ako pwedeng kontrolin. Linyang ginagamit kapag ayaw niyang sumunod sa boundaries mo. Gusto niyang gawin ang gusto niya kahit ikasasakit ng loob mo. Ayaw niyang magbago kasi ayaw niyang sumunod sa kahit anong commitment. So, ang mga lalaking ito ay makasarili. Ang relasyon ay hindi kontrol, kundi respeto. Kung ang simpleng pakiusap ay turing na niyang pagkokontrol, baka hindi talaga siya para sa isang seryosong relasyon. Number 5, ganyan kayo lahat ng babae. Ito ay isang generalization. So itong mga ganitong pananalita o statement ay madalas maririnig mapalalaki o babae. So ito ay may kasamang galit at paghamak sa pagkatao ng babae. May deep-seated anger or unresolved issues niya sa nakaraan. Kapag narinig mo ito, ang daming dala nitong disrespect sa pagkatao mo. Kung may galit siya sa kabuuan ng pagiging babae mo, paano ka na niya mamahalin ng buo? Madalas ang mga ganitong mga nagsasabi ng mga ganitong mga pananalita, marami itong pinagdaanan sa kanyang past na masasama sa kanyang past relationships. Kaya pagdating sa kanyang present relationship, ayun, ganun pa rin ang kanyang mindset. Okay? Number 6, masyado kang madrama. Ginagamit ito para i-invalidate ang mga emotions mo. Hindi niya sinusubukang unawain kung bakit ka nasasaktan. Sa halip, binabaliktad ka pa na para bang ikaw ang may problema. Nako,
napakaraming ganito. Okay? Ito na yung mga ginagawa ng mga narcissist, okay? O yung ginagaslight ka. Ang mga ganitong mga gawain ay ayaw nilang unawain ang kanilang partner, okay? Ang damdamin mo ay valid. Kung hindi niya kayang pakinggan ang lungkot mo, paano pa niya kayang saluhin ang mga problema mo? Number 7, kung mahal mo ako, gagawin mo ito. Nako, ito ay isang napaka-classic na gawain. Madalas na ginagawa ito ng lalaki, 'di ba? Lalong-lalo na sa umpisa, yung sasabihin na, "Kung mahal mo ako, gawin mo ito. Kung mahal mo ako, ibibigay mo 'yan sa akin." At maraming-marami pang iba. Ito ay emotional blackmail. Madalas ginagamit ito para puwersahin ka sa mga bagay na labag sa loob mo. Maaring tungkol sa sex, pera, o desisyon. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nananakot o nagpaparamdam ng guilt. Hindi mo kailangang patunayan ang pagmamahal mo sa maling paraan. Number 8, bahala ka sa buhay mo. Parang simple lang, pero may malalim na kahulugan. Ibig sabihin, wala siyang pakialam sa iyo. At ang taong walang pakialam, wala rin niyang pagmamahal. Yun ang masakit na katotohanan. Hindi niya iniisip ang epekto ng salita niya sa relasyon niyo. Kung ang partner mo ay laging bahala ka sa buhay mo, baka nga masyado siyang busy sa sarili niya o makasarili lang siya at hindi ka talaga kasama sa mga plano niya. In short, walang pagmamahal sa iyo, okay? Number 9, magsama kayo ng mga kaibigan mo. Kapag sinabi ito habang nag-aaway kayo, karaniwan itong manipulasyon na may halong guilt tripping. Gusto niyang iparamdam na mali ka dahil sa support system mo. Madalas ang support system na yan ay sa mga kaibigan, sa mga kapamilya, katrabaho at mga taong malalapit sa iyo. Pinipili niyang paghiwalayin ka sa mga taong nagmamahal sa iyo. Ang lesson, healthy ang pagkakaroon ng kaibigan sa labas ng relasyon. Kapag gusto kanyang i-isolate, hindi yan pag-ibig kundi pangongontrol. Kaya kapag inilalayo kayo sa mga kaibigan at kapamilya mo, red flag yan. Number 10, wala akong pakialam. Ito ang pinakamalalim at pinakamalamig na linya. Walang emosyon, walang effort, parang di na siya bahagi ng relasyon. Ang lalaki na wala ng pakialam, wala na rin niyang espasyo sa puso niya para sa iyo. Hindi kanya mahal ng lalaki na yan. Sad but true. Huwag mong pilitin ang taong ayaw nang manatili sa iyo. Sa mga salitang ito, hindi namin sinasabi na iwan mo agad-agad ang isang tao o unang pagkakasabi pa lang. Pero kung paulit-ulit, kung ito ay bahagi na ng sistema ng relasyon ninyo, baka panahon na para isalba mo ang sarili mo. Hindi ka ginawa para saktan, para maliitin o para gamitin. Ikaw ay ginawa para mahalin ng tapat at buo. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.